So ngayon mga kababayan, meron po akong i-play dito na isang video na kung saan ay eto na, tumatapang mga kababayan, tumapang itong kampo ni Madriaga, no? Sumasagot yung abogado ni Madriaga. Ito po mga kababayan, panoorin niyo po Ito, sa News 5 po ito Wala na raw makakapigil pa sa pagharap sa kamara ng umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Pero Nako! ngayon pala ang ginigit na ng kampo ng bise na sinungaling si Madriaga. Nako! Walang makakapigil sa paglabas ni Madriaga at ngayon pa nga lang daw, mga kababayan, ay iginiit daw ng kampo ni Vice Presidente na sinungaling si Madriaga. Ma'am Chloe Nigel, maraming salamat sa iyong super chat. Exciting na sa April 14. Oo, parang ano yan mga kababayan, araw ng mga puso, di ba? 2 days more to go na. Sara, patay ka diha. At ang sabi mga kababayan ay sinungaling daw si Ramil. Nako, malalaman naman natin yan. Oo, mga kababayan. Malalaman natin dyan kung sino ang sinungaling. Si Sara ba o si Ramil Madriaga? Kasi ngayon mga kababayan, syempre hindi naman po pwede siguro na utuin ni Sara ang mga kongresista at itong mga may pasimuno dito sa trial sa impeachment na yan. Kasi mga kababayan, kung ano man ang resulta or findings nitong investigasyon na to, malalaman ng taong bayan kung sino ang sinungaling. Continue. Ang ng umano'y bagman, mukhang nayayanig na nga raw si VP Sara. Aniya sa frontline sa balita, si Bri Montalvo ng Mukhang News 5 nayayanig na daw. Sa Martes na, April 14, tatalakay ng House Committee on Justice ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ala! Pero ngayon pa lang, dumedepensa na ang kampo ng bise. Nako! Tinitibag na nila ang mga posibleng sabihin sa pagdinig ng umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga na haharap sa Kamara. Nako! Ayon sa abogado ng bise na si Attorney Paulo Panelo, hindi magkakilala sina VP Sara at Madriaga. Nako! Ipinakita pa ang isang text message mula kay Ang sabi mga kababayan, hindi daw magkakilala si Ramil Madriaga at si Sara. Pero naalala nyo ba mga kababayan na mayroong inabutan si Ramil Madriaga na 4 na kongresista at 2 senador? Naalala nyo mga kababayan? Ito meron akong picture na ipakita sa inyo at galing ito kay Peebles Talakera. Sino kaya itong 2 kongresista na ito nakaharap ni Ramil? Ang sabi, hindi kilala ni Sara si Madriaga. Pero inutusan ni Sara si Madriaga na maghatid ng pera sa 2 senador at sa 4 na congressman. Ang tanong, sino po kaya itong politician na to na kahawak ni Madriaga? Ayan. Sino kaya yung 2 politician na naka-orange at nakapula? Yan ba ang sabi ni Sara na hindi kilala? Pero bakit nakaharap nga ni Madriaga? Dito kasi sa post ni Peebles, Daho, Paldo sabi ko sa iyo kilala niya si Karamil. Kunwari Dedma, bakit nagka-amnesia sila kapag kay Karamil? Yung mukha ni Sara sa t-shirt ni Karamil, akala ko si Nubabilia. Ayan mga kababayan sino yang naka-orange na medyo may edad na politician? 2 yan 2. According kasi doon mga kababayan sa affidavit ni Madriaga na sinabi ng abogado niya na meron daw 2 senador at 4 na kongresista ang hinatiran ng pera. Di ba, Ma'am Lita Nersa? Kinabahan na, nakulbaan na si Sara. Butok-butok na endughan karon. Kasi pintig-pintig na ang puso niya. Hindi na makatulog yan, mga kababayan. Tapos dito mga kababayan, bukod dyan, mamaya, natin naku, excited na ako malaman Ang text message mula kay Madriaga noong December 12, sabi niya, pinipilit daw siyang mag-invento ng kwento tungkol. Ayun, Mama Net, maraming salamat sa iyong super chat. Isa ka sa favorite kong vlogger, matapang at kuwela rin. Lagi akong napapatawa. Salamat po Mama Net sa iyong appreciation at sa iyong super chat. Thank you so much po.
Nako, mga kababayan, nag-imbento sila ng kwento nga meron daw, meron daw text message si Madriaga kay Sara na si Madriaga daw ay pinilit gumawa ng kwento. Ano ba? Ito Na nahaharap sa kamera. Pakinggan nyo ha. Ayon sa abogado ng bise na si Attorney Paulo Panelo, hindi magkakilala sina VP Sara at Madriaga. Ipinakita pa ang isang text message mula kay Madriaga noong December 12. Sabi niya, pinipilit daw siyang mag-imbento ng kwento tungkol sa confidential funds. Nako. For us, this is clear evidence na gawa-gawa lang yung testimony against VP Sara and there's a clear motive. Eto ha mga kababayan. Ang sabi, ito mabubutasan sila dito kahit ano yun. Wait lang ha mga kababayan. Wait lang kasi parang may umiyak na doon. Ito mga kababayan. Kung ako, abogado, mabubutasan ko sila. Una, ang sabi dito ng abogado ni Sara, meron daw text si Madriaga na pinilit daw siyang utusang gumawa ng kwento patungkol kay Sara. So ang tanong ngayon, sino ba ang kachat ni Madriaga kung sakali? At bakit may number si Madriaga kay Sara? Kasi ang sabi dito mga kababayan, meron daw text si Madriaga kay Sara na pinilit daw siyang pagawain ng kwento or ng affidavit para idiin si Sara. So, ang text ni Madriaga direct kay Sara. So, ibig sabihin, nagkakausap nga si Sara at si Madriaga. Ayan na, mga kababayan. Siyang mag-imbento ng kwento tungkol sa confidential. Ayan na. Hindi magkakilala sina VP Sara at Madriaga. Ipinakita pa ang isang text message mula kay Madriaga noong December 12. Sabi niya, pinipilit daw siyang mag-imbento ng kwento tungkol sa confidential funds. Kung hindi magkakakilala si Sara at si Madriaga, bakit may text message si Madriaga kay Sara na pinipilit daw si Madriagang gumawa ng kwento tungkol sa confidential fund? So, sino ba ang pumipilit kay Madriaga? At bakit na-send ni Madriaga kay Sara? Kung hindi sila magkakilala, bakit may number si Madriaga kay Sara? At bakit nag-text si Madriaga kay Sara? Sige nga. Diyan nabubutasan kayo. Hindi kilala. Pero may text si Madriaga kay Sara na pinilit daw si Madriagang gumawa ng peke na affidavit. 'Di ba? Kung may text si Madriaga kay Sara, ibig sabihin magkakilala sila. Ito Hindi magkakilala sina VP Sara at Madriaga. Ipinakita pa ang isang text message mula kay Madriaga noong December 12. Sabi niya, pinipilit daw siyang mag-imbento ng kwento tungkol sa confidential funds. For us, this is clear evidence na gawa-gawa lang yung testimony against VP Sara and there's a clear motive on Madriaga's part to do this, which is to get out of prison. Kumpiyansa naman ang kampo ng bise na kahit ano pang sabihin ni Madriaga sa kamera ay kayang-kaya nila itong patumbahin. We Diba? can definitively prove that he's hindi magkakilala. Pero may text si Madriaga. O bakit nakarating yung text ni Madriaga dyan sa kanila? Kung hindi magkakilala. So bakit napunta ang text ni Madriaga sa kanila na inamin daw ni Madriaga ang pinipilit siyang gumawa ng kwento? So, kaninong text yun? At kanino nang galing yung text na yun? At bakit nila natanggap? Sige nga, nakakapagtaka lang eh. Salamat po, Mama Net. Ayan, thank you so much. Nakakapagtaka lang. Hindi magkakilala, pero may text si Madriaga sa kanila na inamin daw ni Madriagang, pinilit daw si Madriagang pagawain ng kwento. So, sinong kachat ni Madriaga? Diyan tayo magkakandaletsi-letsi. Alam niyo, sa totoo lang, kung ako abogado, nabubutasan ko na kayo agad eh. Hindi magkakilala pero may text si Madriaga sa inyo. Sige nga. Sinong ka-text si Madriaga? Ba't nakuha ninyo yung text message si Madriaga? Sino? Imposible naman naka-text ni Madriaga yung abogado niya tapos shinare ng abogado. Shinare ng abogado sa inyo? So, ano yung plastikan lang? So we don't have concerns that he's testifying. The only concern really is that baka may maniwala
Meron So talaga. I'm sure it's going to be amplified. So, ano gusto niyo? Ang mga posibleng Baka daw may maniwala. So, ano gusto niyo mangyari? Hindi maniniwala ang tao? Hindi kami maniniwala kung mismo si Sara, voluntaryong buksan niya at ipakalkal niya. Pero alam niyo sa totoo lang, hanggat kasi si Sara tudo iwas, hanggat si Sara tudo takbo, tudo tanggi. Madriaga sa Diba? pagdinig ay mapapalakas pang lalo ang kasong Oh, hanggat kasi si Sara ay tudo iwas, tudo tanggi, ang isipin ng tao, guilty siya. Ganun lang naman eh. Hindi naman kami tanga. As long as si Sara tudo iwas, tudo tanggi, tudo pagsinungaling, at biruin mo ba naman, sino bang hindi makapag-isip na guilty siya? Ikaw ba naman maghanda ka 16 na abogado? Di ba? Ayan o, hindi magkakilala si Madriaga at Sara. So, paano may text siya kay Sara kung hindi sila magkakilala? Yun nga, di ba? Oh, at bakit nakakuha sila ng text na si Madriaga daw ay nag-text na pinilit lang daw si Madriaga na gumawa ng peking affidavit or gumawa ng kwento? 'Di ba? Ito pa. perjury na isinampa ng kampo ni VP Sara laban sa nagpakilalang bagman niya. Kwenta naman ng abogado ni Madriaga, halatang sinusubukan ng kampo ng bise na siraan ang kanyang kliyente. Inuunahan na raw nila bago pa man ilatag ang mga katotohanan. Ang malinaw raw, si Madriaga ay handang tumistigo ng nakapanumpa. Sa tamang forum daw dapat pinag-uusapan ang mga ebidensya at hindi sa mga press briefing. Diba? Oh, tama naman ang sabi ni Attorney Palad. 'Di ba? Oh, si Madriaga handang tumistigo na may pinanumpaan, nagti-take oath. Samantalang si Sara lagi sa press ko nagsasalita. Doon ka sa proper forum lumabas, Sara. Kung alam mo sa sarili mo wala kang ginawa, wala kang kasalanan, wala kang mali. Kasi si Madriaga handang lumabas, nagti-take oath, may pinanumpaang salaysay. Ang tawag doon, notaryo affidavit, na notaryado ang kanyang affidavit. Si Sara, bakit sa press con? Bakit sa social media lumalabas? Ayan na, mga kababayan. Kaya nga sabi ni kampo ni Madriaga, ni Attorney Palad, nayayanig na ang kampo ni Sara. Kasi bakit? Si Madriaga handang magsalaysay at handang tumistigo na may pinanumpaang salaysay. Si Sara, bakit sa press con? Sa press con lagi nagpapaliwanag. Korte ba ang press con? Korte ba ang social media? Yan ang mahirap sa inyo eh. Di ba? Si Madriaga may affidavit, may notaryo, may affidavit, may pinanumpaang salaysay at handang lumabas, handang magpakita. Bakit si Sara? Sa social media at umaasa lang sa mga spokesperson. Yan ang mari eh. Kaya kayo nabubutasan at nasabihang guilty. Diba? Alam nyo na. Mga DDS. Di nakakapag-take si Madriaga dahil bawal ang CP sa loob ng selda. Halata talagang mga sinungaling mga yan. Kaya nga, di ba, Ma'am Sheryl Nguho, isa pa yan. Noong December daw last year, nag-text si Madriaga na pinilit lang daw si Madriaga na gumawa ng kwento para siraan si Sara. Paano makapag-text si Madriaga? Bawal nga ang cellphone sa loob ng kulungan. So, ang mangyayari dito, mahuhulog ang BGMP. Sasabihin nila na talamak na naman ang korupsyon. Itutulad nila kay Vitali, yung Russian vlogger na nakulong. Di ba? Tignan niyo ito mangyayari. Pwede pang ireklamo itong kampo ni Sara dito sa yung mahuhulog kasi dito mga kababayan, pinabayaan ng BGMP si Madriaga nagkaroon ng cellphone sa loob. Diba? Paano mangyari na mag-text si Madriaga noong December last year na pinilit siyang pagawain ng kwentong peke? Wala namang cellphone si Madriaga sa loob ng kulungan. Di ba yung tatlo niyang cellphone nandun sa Manila Trial Court, sa Regional Trial Court sa Manila, branch ba yon? Sige nga, paano nangyari na nakapag-text pa si Madriaga na pinilit siyang gumawa ng pekeng kwento? Wala namang cellphone si Madriaga kasi kinuha na nga. At saka bawal ang cellphone sa loob ng BGMP, tanga-tanga lang. Ako BGMP dyan, ito sa sinabi ni ganito, ireklamo ko to. briefing. Ito
Yan o. hindi magkakilala sina VP Sara at Madriaga. Ipinakita pa ang isang text message mula kay Madriaga noong December 12. Sabi niya, pinipilit daw siyang mag-imbento ng kwento tungkol sa confidential funds. This is clear evidence na O sige nga, paano nangyari na si Madriaga nakapag-text? Ibawal ang cellphone sa loob ng BGMP. December, kailan ba si Madriaga ikinulong? Di ba noong 2023? Kung December last year, 2025, bawal ang cellphone sa loob. Di ba? Bawal ang cellphone, mamartismos na hilupot sa Sirisa Force. Bakit may text si Madriaga at na-receive pa ng kampo ni Sara? Kasi siya ang nagsabi dito na may text daw. Sino ang nagsabi ng totoo? Paano makapag-text yung tao yung nakakulong? Paano makapag-text yung tao? Nakakulong nga sa loob ng BGMP. Apakahigpit nga daw ngayon, lalo ngayon may security na, tapos sasabihin nyo makapag-text. Ayan na. Tsaka nung December, wala pang impeachment. Ngayong February, nagsimula ang impeachment. Ayun nga. 'Di ba? Ang sabi nila mga kababayan, nung December, nag-text si Madriaga para pagawain ng peking affidavit. Kailan lang naman nag-umpisa yung affidavit ni Madriaga? Pagkakaalam ko, January pa yan February. Wala pa namang impeachment nung December kasi nga hindi pa naman yun pwede. Di ba, Sir Ber Villanueva? Ayan na, mga syunga-syunga kasi gagawa kayo ng kwento na may text daw si Madriaga na pinilit daw siyang gumawa ng peking affidavit. Paano makapag-text yung tao nakakulong? Ano yun, si FLM? Na may cellphone sa loob, Sir Ber Villanueva? Ano yun, si FLM? Nagkaroon ng cellphone sa loob ng kulungan? Ano yun, gaano ba ka-powerful si Madriaga? Gaano ba kayaman si Madriaga? Para mag-text at magkaroon ng cellphone sa loob ng kulungan. Ayan na. Gagawa kayo ng kwento, palpak pa. Diba? Napakasinungaling talaga. Diba, Sir Jericel Puno? Gagawa na nga lang kayo ng kwento kay Madriaga na may text daw si Madriaga na umami na pinilit daw siyang pagawain ng peking affidavit. Paano makapag-text yung tao? Wala naman bawal man cellphone sa loob. Dito na nga. Diba, malinaw na kwentong parlor lang. Nakapag-text si Madriaga. Wala naman cellphone sa loob ng BGMP. Paano yun? Ang sabi nga, nung pumunta nga si Laila de Lima doon, pinasulat nga lang daw nila kamay, pinasulat papel. Kasi bawal ang cellphone. Nako, ang hirap sa inyo May text daw na lumalabas. So paano natin pagbabasihan yan na si Madriaga ang nag-text? Kung wala namang cellphone sa loob. Ayan na gawa-gawa lang yung testimony against VP Sara, and there's a clear motive on Madriaga's part to do this, which is to get out of prison. Kumpiyansa naman ang kampo ng bise na kahit ano pang sabihin ni Madriaga sa kamera ay kayang-kaya nila itong patumbahin. We can definitively prove that he's a fraud. So we don't have concerns that he's testifying. The only concern really is that baka may maniwala because I'm sure it's going to be amplified. Hindi talaga kami maniniwala. Sabihin daw ni Madriaga sa pagdinig paano makapag-text wala ng cellphone sa loob? Ang kasong perjury na isinampa ng kampo ni VP Sara laban sa nagpakilalang bagman niya. Kwenta naman ng abogado ni Madriaga, halatang sinusubukan ng kampo ng bise na siraan ang kanyang kliyente. Inuunahan na raw nila bago pa man ilatag ang mga katotohanan. Ang malinaw raw, si Madriaga ay handang tumistigo ng nakapanumpa. Sa tamang forum daw dapat pinag-uusapan ang mga ebidensya at hindi sa mga press briefing. Kahapon, nauna ng giniit ni House Justice Committee member at Bicol Sari Party List Representative Terry Ridon na haharap nga sa Martes si Sir Bel, maraming salamat dito po. na raw magkakaalaman. At tingin ko gusto rin pong matest ng atin pong mga kinatawan, miyembro po ng komite, yung kredibilidad ni Ramil Madriaga. So malamang po ay iisa-isahin yung pong mga detalye
ng kanya pong affidavit. Kahit na iniakyat ng kampo ni VP Sara sa Korte Suprema ang issue niya sa proseso ng impeachment proceedings ng Kamara, walang inilabas na Temporary Restraining Order o TRO ang SC, kaya naman Wala na hong makakapigil sa pagdinig pong ito. muli ring Patay. nanindigan ng chairperson ng committee na si Congresswoman Jervil Luistro na clarificatory hearings ang isasagawa nila kaugnay ng impeachment. Nako. Ibig sabihin, nakafocus sila sa pagtukoy kung may sapat na basihan ang Ma'am mga reklamo Yvonne, sa hello bise. po. Hindi raw ito trial o paglilitis na merong cross-examination. Nako. Nagbabalita mula sa frontline. Oh, sabi ko sa inyo mga kababayan, gagawa na nga lang ng kwento eh. Si Madriaga may text message. Paano kayo makapag-text si Madriaga? Bawal nga ang cellphone. At yung cellphone ni Madriaga, nasa kustodiya ngayon ng Manila Trial Court. No? Manila Regional Trial Court ba ang tawag dyan? So, paano makapag-text? At paano, ano yun? Mga cellphone number, memorize ni Madriaga? Diba? Ma'am Marilyn, hello po. And kay OFW na fit lover, may hello po. Sabi ko sa inyo mga kababayan, napakasinungaling talaga ng mga yan eh. Hindi mo maiiwasan talaga yung mga ganyan nila. Oo. Sobra kasinungaling. Yeah. Kung wala kayong ginawang masama, yan yung kalkalin. Diba? Simple lang naman yan, oh. Ipakita nyo sa taong bayan na malinis kayo. Ipakita nyo sa taong bayan, ipakalkal ninyo. Tapos ang usapan, di ba?